Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 30, eksakto alas 6 ng gabi. Ay muli tayo po ay nasa ating family altar at inanyayahan po ang bawat isa na manood po tayo at makinig sa aming isi-share about sa ating devotion ngayon sa 1 Corinthians chapter 11 verses 1 to 16. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay aawit para sa ating Panginoon. Isang worship song para sa ating Panginoon. Okay po. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Yes. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Salamat sa pag-ibig mo. Tunay na mahal tayo ng Diyos. Amen. Ang kakabuti ng Diyos. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Yes, Lord. Thank you. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, Yes, Lord. biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa
salamat, Panginoon. Tunay na napakadakila mong Diyos. Tunay na ang pag-ibig mo ay nadarama ng bawat isa. Maraming salamat, Lord, na muli na sa aming mga suliranin sa buhay, Panginoon, andyan ka na nabibigay sa amin ng kalakasan. Ikaw ay nagbibigay sa amin ng pag-asa. Even ikaw ay nagbibigay sa amin ng katugunan sa anuman ang aming mga pangailangan. Maraming salamat, Lord, na ang aming ang pag-ibig mo na tunay na dama namin dahil inaangkin po namin na mahal talaga kami ng Diyos. Mahal mo kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa umaga na ito, ay sa gabi na ito, na muli ginamit mo ang aming cell ng MTD, ang mahal tayo ng Diyos, upang magbahagi sa gawain ito ng family altar. Thank you, Father. Thank you, Jesus, and thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, sige po, mag-umpisa na po tayo no, sa ating family altar. Pangunahan, mag-umpisa po, unahan po ni Ate Leia, Sister Chari, then Sister Grace, Sister Chari, Sister Nancy, and Ate Emmy, and then ako po. And then, ito pong aming isi-share po, ay ito po yung nireveal sa amin ng Lord. No? Ito yung impress sa amin ng Lord. Kaya, makinig po tayo, manood po tayo sa bawat isi-share ng bawat isa. Sige po. Hello, good evening po. Ako po si Leia Milanes. Nag-share po ako sa inyo. Ako una ko po sa Thanksgiving ko. Nagpapasalamat po kay Lord. Dahil nilagay niya ako ng pagkakataon na po, na lakad na namin sa SSS ko. Wala ng problema dahil kahit pa paano may makakuha kong yung sa disability ko, may makakuha po kong 10,000. Monthly po natin. Hindi pa alam kung hindi pa alam. Pero sabi, itong September, may matatanggap kong 9,000. Wow, Tapos thank you, po, Lord. tapos yung sa disability, yung sa pension ko na pag nag-60 na ako kasi sa December 31, 60 years old na ako. Happy birthday. Alakaran niyo po yung aking SSS pension. Kaya baka doon may makuha din po ako. Tapos sa appreciation ko, nagpapasalamat po kay Sir Chris. Thank you. Dahil kahit paano, kahit na ups and down, andyan siya, hindi kami pinababayaan. Thank you, Lord. Hindi kami iniiwan talaga sa ere. Kahit anumang pasaway kami, kahit anumang problema namin, andyan siya, kaunting lang namin, Sister Chris, gano'n, nandiyan lang, lagi nakalali sa akin. Gano'n po si Sister Grace, tsaka Sister Chari, lalo po yung mga may times na sasabihin sa akin, Leia, kaya mo yan, lumaban ka. Ipupush niya ako para lumaban ako. Kaya napapasapos ako sa kanilang lahat. Ganun din po kay Sister Emmy, Sister Nancy. Ganun din po laging nakalali sa akin. Sabi niya, lumaban ako. Yun lang po. Yun. Tapos po ngayon, ang iaano ko po, sa 1 Corinthians 1-3, sabi po, pinipuri ko kayo dahil palagi ninyo akong naaalala. At sinusunod ninyo ang tinuturo ko sa inyo. Ngayon, gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. At ang lalaki ang siyang ulo ng babae. At ang Diyos naman ang ulo ng Kristo. So, ang ano po dito, pinapakita po dito na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki. Kasi nagpapatunay na ang lalaki ang namamahala sa lalaki. At ang namamahala naman sa ating buhay, wala na akong ibang makakapagturo sa Diyos. Gagawin na nila dahil sila ang katawan ni Jesus. Ang lalaki ang ulo ng babae. Ang lalaki kailangan sumunod sa babae. Kailangan sumunod ang babae sa lalaki. Ang papatunay ito na talagang ang kapangyarihan ng lalaki ang siyang gawa-gawa siya sa buhay ng tao. Ang Diyos naman, ang ulo ng Kristo at siyang gumagabay sa lahat ng mga desisyon natin sa buhay. Amen. Amen. Isa po. Thank you, Ate Leia. Ikaw sa ba? Leia. Okay. Sige po. Good evening po sa inyong lahat. Ako po ay si Grace Santa Teresa. Sa appreciation ko, sa Thanksgiving ko po naman ay ako'y nagpapasalamat po at ngayon po ay nakapag-family altar po ulit ako na isa pong gawain na gustong-gusto kong gawin po para ma-share po sa lahat yung aking devotion. And salamat at nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa pag-iingat na sa pamilya ko na yung mga anak ko pumapasok sa pag-iingat niya sa pagpasok at pag-uwi po. At ganun din po ako na minsan talaga po malayo yung biyahe ko. Pero salamat po sa Panginoon na kahit po
kahit po malayo ang aking biyahe po, nakakaabot po ako sa aming gawain sa MTD po. Then, salamat po sa Panginoon sa provision na pinagkakaloob niya sa aming pong pamilya po sa araw-araw na blessing na pinagkakaloob po niya. At sa appreciation ko naman po, syempre po, unang-una ko i-appreciate po ang aking SEM leader po, si Sis Chris po. Kaya po si Sis Chris po, kahit ano po ginagawa niyan, minsan mo may time po na talagang kailangan ko ng kausap doon sa naging desisyon ko. Talaga po si Sis Chris po yung tinawagan ko na kahit po naglalaba talaga po, nag-response po siya sa akin na kinausap niya po ako at nakatulong po ng malaki yung sinabi sa akin ni Sis Chris, yung payo niya po sa akin. Kaya po, sobra-sobra po ako nagpapasalamat kay Sis Chris, kay Pastor Lu po, dahil lagi po siya lang andyan po sa pamilya namin. At ganoon din po kay na Sister Charis, sa aking mga kasama sa MTD, kay Sister Nancy, Sister Amy, tsaka Sister Leia, Sister Glenda po, na tuwing every time po na kami ay magkakaroon ng every Wednesday po, lagi po silang presence po at nakakakuha po ako sa kanila ng mga pampalakas po ng loob. Ganon. Kasi po kami, nagbibigay po kami ng mga ganito rin po kung paano po nagpapamilya. Parang ganun po yung ginagawa namin, nagpapalakasan po kami. Sobra ko po na-appreciate si Sister Leia na kahit po ano man po yung nararamdaman niya, katulad niya yung medyo sumasakit po yung kanyang bite, pero still andito po siya sa gawain po dahil po talaga po yung puso po niya sa pagsunod kay Lord po ay andoon po. Sister Chari na kahit na anong niluluto, laging meron si Ate Grace. Si Sister Nancy po, na kahit may pasyente po, yan, andun po siya sa aming gawain every Wednesday po, online po yon. Si Sister Emmy din po, ganun po. At the same time din po, si Sister Glenda, na kahit po nasa biyahe po siya, naka-online din po siya, kung mag-share po siya, or magbibigay po siya ng testimony niya, titigil po sila sa isang tabi ni Brother Gani para po hindi maingay. Kaya po nakakatuwa po yung ganoon, no, yung mga kasama mo na kahit ano po estado sa buhay, kung ano man po yung ginagawa, basta po sa gawain ng Panginoon, presence po silang lahat. Amen. Kaya din po. Ako din po, kahit po pagod, galing sa trabaho, sa biyahe, kailangan po present din po ako doon sa gawain kasi po kailangan yun din po yung makita ng isa't isa sa amin. Yun po, maraming salamat po sa akin naman pong diretso devotion na po. Ano po. Sa devotion naman po natin sa 1 Corinthians 1 verse 1 to 16 po. Yung una po sa verse 1 po, kaya tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ito po sinabi po ni Pablo kasi po alam po niyang marami pong nakikinig sa kanya at alam po niya na marami pong ang tutularan po ay ang kanyang gawain po, kung ano po yung kanyang pinapangaral ay siya pong susundin po ng kanyang mga tagakinig. At in-emphasize po dito ni Pablo na gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ibig sabihin po, sinasabi niya sa mga tao at pinapakita niya po sa tao kung ano po yung ginagawa niya. Ayun po ang ginawa ng Panginoong Jesus nung siya ay nabubuhay po. Kaya po yung pangangaral po ni Pablo po ay malaking bagay po sa mga taga-Korinto dahil po doon po mas nakikilala po nila ang Panginoon sa buhay po ni Pablo. At doon naman po sa verse 2 hanggang 5 po, sinabi po naman ito, pinupuri ko kayo dahil palagi ninyo akong naaalaala at sinusunod ninyo ang tinuturo ko sa inyo. Ngayon, gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki at ang lalaki ang siya namang ulo ng babae at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. Malinaw po rito na tutungkol po ni Pablo na ang lalaki po ang siyang ulo po ng bawat pinatutungkol niya po kasi dito ay ang lalaki po ang mga lalaki tinutukoy ni Pablo ay ang leader po ng simbahan. Kasi po bali po ang leader po ng simbahan, ang pinakaulo po ay ang Panginoon. At bilang po tayo po ay kanyang tagasunod po
po at ang ating pong mga pastor at ang mga leader po ay sila po ang sumusunod po sa kay Jesus po dahil anointed po sila. Tayo po ay sumusunod sa kanila bilang po kanilang mga tawag doon sa congregation po. Bilang member po tayo ng congregation. Ang sabi po rito, kung ang isang lalaki na nanalangin at nagpapayag ng mensahe ng Diyos na may takip ang ulo, nagdadala siya ng kahihiyan sa kanyang ulo ng si Kristo. Kung ang ating pong mga leader po ay may ginagawa pong mali, na tinatago po nila ito sa parang nagbabalat kayo po sila. Ito po ay hindi po nakakalugod sa Panginoon. Kasi po bilang po leader, bilang pastor, bilang leader po, kailangan po ang nakikita po nila ay ang katuruan ng Panginoon, ang buhay ni Jesus kung paano niya pinangalagaan ang kanyang mga disciples po, ang kanyang mga pangaral po. Ang sabi rin po rito, ang babae naman ang nananalangin at nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na walang takip ang ulo ay nagdadala ng kahihiyan sa kanyang ulo na walang iba kundi ang lalaki at para na rin siyang nagpakalbo. Ang sabi po, ang ano ko po rito, ang mga babae tumutukoy sa mga katulad po natin tayo po yung mga umaattend po ng mass, yung po tinutukoy po rito kasi yung ano po, yung mga tumutukoy sa babae, yung mga umaattend po sa church po. Ngayon po, dapat po bilang isang member po ng church, dapat po nagsasubmit po tayo sa ating mga leaders, sa ating mga pastor po at nirerespeto po natin sila, lalong-lalo na po ang tinuturo sa atin dahil nga po, sabi nga po, ang lahat po ng itinuturo sa atin ay galing po kay God po yan. Kasi bali po sa panahon po natin kasi po ang bilang Pablo po, ang ating mga pastors po, ang ating mga leader at tayo po mismo. Kasi tayo po nag-share po ng words of God. Kaya kailangan po makita po yan sa sarili natin kung paano natin ipamumuhay ang salita ng Panginoon. Kasi po pag halimbawa nangangaral tayo tapos po iba naman po yung pagtalikod po nila, iba na po yung ginagawa natin. Para po tayong para po tayong nagkakasala po. Nabibigyan po natin ng kahihiyan ng ating church, nabibigyan po natin ng kahihiyan ng ating pastor at even po ang mga leader po. Yun po yung aking rema po at saka reflection po. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Ako po si Sis Charis Harte po Sis Charis Harte po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. At ito po, nagkasama-sama po tayo ngayong gabi, ngayong araw ng Sabado. Salamat sa Panginoon dahil sa binibigay niya sa aking pagpapala sa araw-araw. Salamat sa Panginoon dahil nandito tayo malalakas. Appreciation ko po kay Sis Chris. Nagpapasalamat po kay Sis Chris kasi po palagi niya tayong pinapaalalan sa lahat ng oras. Palagi niya tayong ginaguide sa ating pinapaalalanan na magsama-sama tayo sa ating yung ginagawa nating pagsasama-sama tuwing Wednesday. Salamat sa kanya kasi napapalakas niya tayo sa lahat ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagsasama-sama natin tuwing Wednesday. Salamat kay Sister Leia. Alam mo, mabait yung Sister Leia kasi binigyan niya ako cellphone. Tapos, salamat kay Sister Grace. Lagi na andyan para tulungan din ako as a solo parent. Salamat din kay Sister Emmy dahil sabi nga niya, pag ako yung natin yung host, sabi ni Sister, hindi niya kaya. Sabi ko, hindi, kaya mo. Sabi ko, Sis Chris, kaya mo. Yan. Hindi ko siya hinahayaan na hindi niya kaya mo. Tapos Sister Nancy, na-appreciate ko rin Sister Nancy, kahit malayo, nandito siya. Salamat po Sister Nancy. Tapos po, sa akin pong devotion po ay, ayun po, verse 1, imitating Christ as, yun nga sa verse 1,
sabi dito, tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Yun nga po, no, inaano po dito ni Apostol Pablo na tularan natin yung ginagawa niya na pagtulad sa Panginoon. Kung paano tinutularan ni Pablo ang Lord, gayon din tayo. Makita sa ating pamumuhay yung pagiging isang Kristiyano, yung sumusunod sa utos ng Diyos, hindi sa kung ano mang mga culture na pinamumuhay na nakagis na natin yung culture ba. Kaya po, yan, wala tuloy ako. Sorry po. Andiyan ka. Pero kasi salamin, hindi ko yan, salamin. Sorry po. Yung pala yung kasalanan yung salamin. Yan po makita po sa atin sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano kung paano natin sinusunod yung head natin, yung ating Panginoon. Tapos sa verse 2 po, sabi ko nga po dito, sa plano ng Diyos, ang mga ama ay mangungulo sa kanilang mga mag-anak o pamilya sa pagpapakita ng pagmamahal at kabutihan at may tungkuling maglaan para sa mga pangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang pamilya. At tayo naman po mga ina ang may pangunahing tungkulin bilang mag-aaruga sa ating mga anak, sa ating asawa, at ganyan din paano ang ating asawa ay nagpapasakop sa Panginoon bilang head of the family. Siya din po ay nagpapasakop sa ating head, ang pinakamataas sa atin ng authority, ang Lord Jesus. Kaya po, makikita po natin dito kung paano tularan ni Apostol Pablo ang Pangulo nating lahat, ang Lord Jesus, ay gayon din po. Magpasakop po tayo sa ating Panginoon kung paano nagpapasakop tayo sa ating mga asawa bilang siya ay nagpapasakop sa Panginoon. Ito po yung tinuturo sa atin dito. Sabi nga po sa naligaw na ako. Sabi nga po sa 1 Timoteo verse 4 to 12. Sabi dito, huwag mong hayaang hamakin ka ni naman dahil sa iyong dahil sa iyong Pati ako hindi ko sa iyong kabataan. Dahil sa iyong kabataan sa halip, sikapin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Yun po, yung isang sinasabi dito po ni Apostol Pablo sa verse 1 to 2 yun. Makita sa atin kung paano tayo mamuhay bilang Kristiyano. Makita tayo maging mabuting halimbawa bilang Kristiyano. Yung pamumuhay natin, kung hindi naman Kristiyano tayo pero nakikita sa pamumuhay natin iba yung pinapakita natin, yung hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, hindi siya magandang tignan bilang sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka mabuting example. Dapat kung ano yung ginagawa na pinapakita ni Apostol Pablo na mabuting pag-uugali, malinis na pamumuhay, ganun din po dapat ang ipakita natin sa ating kapwa bilang mananampalataya. Yan naman po at maraming salamat. Salamat, Sister Chari. Po, Sister Nancy na po. Magandang gabi po sa ating lahat ng MTV families ngayong Sabado ng gabi. Ako po si Sister Nancy Storia at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa paggabay niya sa akin at lalo na sa aking pamilya. Inaalagaan nila at lagi niyang ginagabayan kami, lalo na sa aming pamumuhay. At siya po ay nagbibigay ng blessing. At kung kami po ay medyo ginigipit, sabi po nga niyan ay God will provide. Amen. At yun po ang malaking pinapasalamat na ako po at ang pamilya namin. At nagpapasalamat din po ako sa MTV Families. At kahit po ako ay ang huli sa lahat ng member nila, sila po ay ginaguide po nila ako at marami po akong nalalaman na mga pagsunod sa ating Panginoon. Sa pamamagitan po nila tuwing Miyerkules na may mga devotion, marami po akong nakukuha na mga dapat kong matularan sa kanila. At ako'y nagpapasalamat din sa lahat ng mga kapamilya. Kay Sister Leia, Sister Grace, lalo na kay Sister Chris na aming si leader na siyang nag-guide sa akin kung ano man ang pagkukulang ko o ano man ang nakakalimutan ko. Siya lagi nagpapaalala sa akin na dapat kong gawin. At kay Sister Charis, Sister Annie,
na mga babait ko mga kasama sa NPB. Amen. At ang aking pong kuwan sa Corinthians, ay sa Corinthians, verse 1. Chapter 11, verse 1. Salamat. Tularan ninyo ako tulad ko kay Kristo, or sundin ninyo ako gaya ng pagsunod ko kay Kristo. Ang ko po dito ay tularan o gayahin ang paniniwala at pananampalataya ko kay Lord, gaya ng laging paniniwala sa kanyang kapangyarihan. At walang imposible na kaya niyang gawin o pagsubok na tumarating, kapit lang at humingi ng tulong sa kanya. At yun ang kanyang ibibigay kung magkasala man tayo. Lagi natin ihingin tawad sa kanya at hindi man at ubilihin na tayo patawarin dahil napakabuti ni Lord. Amen. Kagaya ng pagsunod natin sa kanya, tayo ay magtitiwala katulad ng pagkatiwala ko kay Kristo. At sa verse 2 naman po, at yung pagtatakip sa ulo ng babae, tuwing pagsasamba, yun ay respeto sa ating Panginoon at siyang nakakataas sa lahat na dapat igalang. Na dapat igalang at sa pagrespeto din sa ating mga asawa na pangalawa sa ating respeto. Unang-una talaga ang Panginoon. At pangalawa ang ating asawa na dapat sinusunod sa ating buhay. Salamat po. Maraming salamat, Sister Nancy. Po, Good evening po. Ako si Ellie Malumayon. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon na ang kalakasan na binibigay niya sa akin sa araw-araw dahil na patuloy niya akong pinapagaling pa rin. At yung mga blessing sa aming family na nare-receive namin, pinapasalamat ko rin yun. At saka ina-appreciate ko yung aming leader na si Sis Chris. Palagi kami nire-remind sa lahat ng aming gawain kung sinong naka-assign sa 365 prayer or sa PID namin kung sino ang aming mag-host. Palagi niya kami nire-remind sa lahat ng gawain at palagi siya may time sa amin. Kung ang bawat isa sa amin ay may nangangailangan ng yung spiritual comfort na binibigay na sa amin. So, yun lang. At saka sa devotion ko naman ay sa Corinto chapter 12 verse 1 to 16. Ang mensahe na binigay sa akin ni Lord na ito ay yung patungkol ito sa yung pagsakod sa ulo ng mga babae. Pamumuno ang mag-focus sa relasyon ng lalaki at sa babae. Ito ay binibigyan ng ang pagtatag ni Lord, ang authority kung saan si Jesus ang head sa lahat ng mga lalaki. Ang lalaki naman ang head ng babae. At ang Diyos na Ama ang head ni Jesus Christ. Sa verse 3 na ito na nabanggit doon na ang head covering ay simbolo ito ng kung paano ang rule between ng kasarian sa kultura at mga kaugalian. Ang headship naman, ito ay nagpapahiwatig o tanda ng pamumuno at responsibilidad. Ang head covering, ito ang practice ng mga babae sa Corinto. Tuwing sila ay may praying and prophecy at ito ay simbolo nila sa kanilang kultura. Sa panahon natin ngayon, may ibang church na ito ay ginagawa pa rin nila. Pero nung panahon na yon sa Corinto, pag hindi sila sumusunod sa kultura nila, ito ay nagpapakita ng dishonor. So, nabanggit din ni Pablo na tungkol sa haba ng buhok ng mga babae, ito ay karangalan at sa mga lalaki, ito ay kahiya. So, yun lamang po ang may sila ko sa devotion ko. Okay, maraming salamat, Ate Emmy. Kung naman po, once again, magandang gabi sa ating lahat. Tayo ay babalik ko sa Family Altar. Maraming salamat po. Magbibigay na rin po ako. Ako po pala si Sister Chris Sabala. Bibigyan na po ako ng aking Thanksgiving at the same time appreciation. Nauna sa Panginoon, pasalamat ako. Dahil yun na, sabi ko, makapangyarihan ang panalangin, sama-sama na lalangin. The fervent prayer of the righteous people availeth much.
no, ng mga kapangyarihan. Nakikita ninyo kung paano sinagot ng Lord yung aking prayer. Unang-una sa aking anak na si Genuina, dito kanina. Thank you, Lord. No? Another thing is, yung kasama na rin po sa appreciation and thanksgiving ko, yung pasalamat ko sa Lord dahil ako ginamit niya para sa mga soul, mga kaluluwa na ito. Hindi madali maging leader, pero dahil sila po ang naging member ko, naging madali. No? Hindi ako nahihirapan sa kanila dahil sila po ay nag-cooperate, participate. At the same time, andyan po yung pagsasacrifice. Kahit may committed po sila, pero kung wala naman pagsasakripisyo, ay baliwala po ay yung pagiging committed sila sa MTD or Mahal Tayo ng Diyos sa cell group. Kagaya na po sa buhay ni Ate Lea, na alam naman po natin yung situation sa buhay ni Ate Lea, pero nandito po siya para matugunan yung gawain na ito sa family altar. Hindi para mabigyan ako ng kagalakan, pero nais ni Ate Lea na mabigyan ng kagalakan ang Lord kasi siya naglilingkod sa Lord. Ano? Sabi nga, malulugod ang iyong sarili sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo ang mga nasa ng iyong puso. So, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yan po yung ginagawa ni Ate Lea. Kaya salamat Ate Lea. Even si Sister Grace, sila Sister Chari, sila po yung malapit sa church. Kaya pag may kailangan, mabilis lang, no, tawagan. And Sister Nancy, malayo po na ang kanyang tirahan. Pero hindi po siya nagkulang kapag may kailangan namin siya sa church, nandito po siya. Same thing din sa kalagayan ni Ate Lea at si Sister Emmy, dahil sa kanilang kalusugan na sa age na rin, Ate Emmy, na nahihina na ang kanyang pangangatawan, ng pagkilos-kilos, hindi sila makabiyahe kung wala kasama. Pero ika nga, dahil sa Lord, hindi dahil sa akin, hindi dahil sa leader, dahil sa akin, kaya po sila nandito. Kaya maraming salamat sa Panginoon at maraming salamat din po sa bawat isa nandito. And gusto ko lang din po i-share yung ating devotion ngayon sa 1 Corinthians chapter 11 verses 1 to 16. Yung akin po, nababanggit po dito na meron po dito na to follow the examples of Jesus, na nabanggit ni Paul, and then nabanggit din po yung Christian fellowship or Christian worship, no, nag-gathering yung mga Corinth church, no, nag-gather sila. And then headship principle nabanggit po dito. Pero dito po ako nagagalak, dito po ako natutuwa kung ano yung life ni Paul, di po ba? Siya yung karapat-dapat na tao na magsalita ng gano'n na sinabi na tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Karapat dapat talaga siya kasi talagang nakikita natin na yung pamumuhay niya talaga ang buhay na pagiging isang totoong followers of Jesus Christ. Kaya po, nababagay, gano'n na lamang ang aking sa kanya, pagkagusto sa kanyang gawain at sa kanyang sinasabi na ito. Kaya ito rin ang binigay sa akin ng Lord, no? Kasi kung titingnan natin yung sa Corinthians, ang mga taga-Corinto, ang mga taga-Corinto ay may mga may mga attitudes sila na kakaiba, no? Meron silang mga immoral acts na tinatawag, meron silang mga character, may pride, may worldliness, pero ika nga hindi sumusuko sa kanila si Paul. Yun ang ang na-inspire ako doon sa buhay ni Paul. Hindi siya sumusuko, talagang ini-encourage niya. In fact, sa verse 4 po ba yun, sabi niya na natutuwa siya dahil sumusunod, pero hindi naman talaga ganun, parang gusto lang niya ipamulat sa kanila na kailangan talaga ninyo sumunod sa sabi ang ginagawa ko, imitate me as I imitate Christ. Kaya napakabuti ng Diyos dahil ito po yung magandang sinishare namin ngayon ay ito po yung reveal sa amin ng Lord ay sinishare po namin sa inyo. Kaya maraming salamat po sa bawat isa nanonood ngayong gabi na ito at maraming salamat po sa bawat member ng MTD na nandito po. Thank you, Lord. Mag-prepare, closing prayer po ako. Let's pray. Hallelujah, Lord. Thank you for this wonderful night na muli ang aming gawain na ito, Panginoon, ay tinataas at ikaw po aming gino-glorify, O Panginoon. And thank you, Lord, sa lahat na nanonood sa gabi na ito. Thank you for the wisdom na pinakalog sa amin ng iyong banal na Espiritu at even sa kalakasan na binigay mo sa amin upang kami po ay mag-gather ngayon ng gabi na ito. Thank you, Father. Thank you, Jesus. And thank you, Holy Spirit. We give you praise and we give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. See you sa susunod. God bless po. God bless everyone.